Ngayon, maglalakbay tayo sa bansang Denmark na hindi pa natin napupuntahan. Habang umiikot kami, nadiskubre namin ang isang magandang kastilyong matagal nang nakalimutan. Noong 1822, itinayo ang kastilyo sa pagsasanib ng dalawang bukiring pag-aari ng lokal na pamahalaan. Ang resulta ay isang magandang kastilyong itinayo sa Danish Renaissance style. Sa kasaysayan nito, ilang beses nagpalit ng may-ari ang lupa, minsan napunta pa sa korona ng Denmark bago maitayo ang kastilyo. Si Jürgen Lausen, isang kilalang tao, ay minsang naging huling may-ari, ngunit mahigit 20 beses din itong nagpalit ng may-ari sa paglipas ng panahon. Pumasok kami sa loob ng kastilyo upang tuklasin ang mga kwento nito at namangha kami sa kakaibang loob nito, mula sa makasaysayang kalan na may mga tile hanggang sa mga natatanging piraso ng antigong kagamitan. Sa lugar, may nakita pa kaming silid-aklatan na puno ng libro at artipakto. Nakakalungkot, unti-unti nang nasisira ang mahalagang gusaling ito. May mga bahagi na kailangan ng suporta at malaki na rin ang pinsala ng tubig sa loob. Ang lugar ay tila walang hanggan, puno ng silid at hagdanan sa bawat sulok na nagpapakita ng dating kahalagahan nito. Bago mahuli ang lahat, gusto naming bigyan kayo ng tsansang makita ang loob ng nakalimutang Danish na kastilyong ito. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie, kasama si Danny sa likod ng kamera. Hello, gaya ng dati. At idodokumento namin ngayon ang isang napaka-espesyal na lugar dito sa bansang Denmark. Denmark sa lahat ng lugar, sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay abandonadong kastilyo, mga kaibigan. Hindi ito ordinaryong lugar. Ito ay isang abandonadong kastilyo na itinayo noong 1880 at iniwan na ng ilang dekada. Wow, tingnan mo kung gaano nakasiksik ang mga damo at halaman dito. Di ko inakala na makakarating ako sa Denmark at mag-explore dito. Oo. Kailangan mo ba talagang gawin yun? Paano ka maniniwala sa isang kastilyong ganito nakatanda? Oo, dahil napakayaman ang Denmark. Parang sa Netherlands din, kung saan bihira kang makakita ng mga abandonadong lugar. Pero dito, biglang may lilitaw na napakalinis na kastilyo. Tingnan mo itong lugar na to. Sobrang dami ng mga damo at halaman. Talagang kamangha-mangha ito. Pero bago tayo magsimula sa video, gusto kong sabihin na inaalagaan ng isang pundasyon ang lugar na ito. Kausap ko ang lalaking namamahala at nag-aasikaso ng alarma dito. Kaya may alarma ang lugar na ito. Huwag niyong subukang pumunta rito. Humingi kami ng permiso at nakuha namin ito para maidokumento ang kasaysayan nito. At maglalagay din kami ng link sa description para sa pundasyon. Doon kayo pwedeng magbigay ng donasyon. Para marahil ay maibalik pa sa dati ang lugar na ito at matulungan sila sa pagsasaayos nito. Nagsimula na sila, naglagay sila ng mga bakod sa paligid, nagtatrabaho sila gamit ang scaffolding doon. Pero syempre, napakamahal na proseso ang pagpapanumbalik ng isang kastilyo na ganito. Sabik na sabik akong maghukay dito. Mukhang kamangha-mangha ito, napakalaki. Kamangha-mangha talaga ito. Ipapakita ko muna sa iyo ang iba pang tampok sa labas bago tayo pumasok gaya ng nakikita mo rito. Unti-unti nang nasisira ang mga bagay mula noong taon na iniwan ang gusaling ito at sinusubukan ng pundasyon na mapanatili ito. Pero kulang ang pondo nila para mapanatili ang lugar. Tulad ng nakikita mo, naglalagay sila ng scaffolding kung saan kinakailangan. Gumagawa sila ng mga pagkukumpuni kung saan kailangan. Pero sa kasamaang palad, mababa ang kanilang pondo at hindi nila kayang ganap na maibalik sa dati ang lugar na ito. Milyon-milyon ang kailangan para maibalik sa dati ang isang kastilyo na tulad nito. Isa itong kastilyo. Oh,
Grabe talaga. Kasi lahat dapat, syempre, gawin sa orihinal na paraan. Pero ang paggawa nito sa orihinal na paraan ay sobrang mahal. Sa panahon ngayon, Oh, sobrang mahal talaga. magagandang haligi ang nakatayo dito na sumusuporta sa dating pasukan papasok sa lugar na ito. Dani, sa tingin ko, ang mga arko na ito sa ibaba ay dati nasa itaas. Oo. Oo, tama. Tinitingnan ko rin itong nakakaintrigang detalyadong gawa sa ibabaw ng mga haligi na ito. Talagang kamangha-mangha. Ang kastilyong ito ay kakaiba talaga kumpara sa mga kastilyong karaniwan nating nakikita sa Pransya o Italia o Espanya. Parang ito ay tunay na Nordic na kastilyo. Masasabi ko, Oo. kumpara sa iba, kasama na ang tore at lahat. Sa tingin ko maganda siya. Sa tingin ko napakaganda niya. Wow! Sakop na ng kalikasan ang lugar at tumutubo na ang mga puno kahit saan. Sana makakuha ng sapat na donasyon ang pundasyon sa hinaharap para masimulan ang totoong pagpapanumbalik ng lugar na ito. Napakalaking karangalan para sa akin na dalhin kayo sa isang paglilibot sa loob ng Hesbjörg Schloss. Sana tama ang bigkas ko dyan, kasi Danish lahat yan at hindi naman iyon ang wika ko. Pero dito mismo, nakatayo tayo sa magandang entrance hall ng kastilyong ito na itinayo noong 1881. Gustong gusto ko ang interior ng ganitong lugar. Tingnan mo ang kisame dito. Hindi tulad ng mga kastilyo sa Pransya, ang mga ito ay may interior at detalye na gawa sa kahoy. Wow! Lahat dito pininturahan ng puti at di ko alam kung bakit. Oo, sa tingin ko nagsimula silang pinturahan ng puti ang bahaging ito. Mukhang bago lang ito. Oo, at di rin maganda gawa ko rito. Oo. Gaya ng nakikita mo, bago magsimula ang video, may alarm system sa lugar na ito. May kamera sa taas at malaking sistema sa ibaba dahil nagfi-film kami. Pinatay nila ito pero huwag mong subukang pumasok dito. Makikita dito ang entrance hall. Gustong gusto ko ang pintuan. 2 pinto na nagbubukas papasok at may maliit na hagdanan paakyat sa level na ito. Gustong gusto ko talaga ang sahig. Oh, ang sahig ay parang mosaic style, pero hindi talaga siya mosaic. Maganda ang pagkakagawa nito. Tingnan mo ito. Slotted-skoven, alam mo ba ang ibig sabihin nun? Walang slotted, sabi dito, sa kaliwang bahagi at slot, alam ko, sa Aleman, ay ibig sabihin ay kastilyo at skova. Oo, siguro kagubatan yon. Tingnan mo lahat ng kagubatan, pati yung mga lugar dito at sa mga larawan. Ang ganda, ang kagubatan sa paligid ng lugar na ito ay talagang napakaganda. Ako at si Danny ay naglakad-lakad na sa paligid nito at ang ganda talaga. Oh, pati ang dating pana ng kastilyo. Oo, tulad dati, ang dami pa ring damo at halaman. Oo. Oh, tingnan mo yung nasa taas. Galing yan sa kastilyo nung taglamig. May snow pati paligid. Wow! Ang ganda niyan. Sobrang gusto ko ito. Nandito pa rin pati ang mga lumang lalagyan ng kandila. Isipin mo nung unang panahon, may sindi ang mga kandila pagpasok mo rito. Tiyak na napakamakapangyarihan ng pakiramdam noon. Mamaya, maglalakad tayo paakyat sa hagdanan. Pero ngayon, pumunta muna tayo sa kanan dito at ipapakita ko sa iyo ang kainan ng magandang kastilyong ito. Wow! Hapagkainan. Dito sa paligid, marami pa ring baso at kung ano-ano pa sa mesa. Karaniwan itong inumin dito. German talaga ito, pero iniinom din sa kulturang Danish. Baka magustuhan ko rin. Pinatikim ko sa iyo, di ba? Oo. Tinry ko na. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Hindi ito alak. Tingnan mo itong kabinet dito. Ang mga ukit sa kahoy ay talagang kamangha-mangha. Wow, napaka-interesante ng disenyo. Nakita ko ito mula sa malayo. Bahagi ito ng kulturang Danish at Nordic. Maraming ukit at gamit na kahoy sa loob ng mga gusali. Wow, ang ganda ng lahat ng detalye, pati corona. Oh, Gusto ko talaga ang mga detalye dito kasi kumpleto pati plato, tasa at tubo ng sigarilyo. lahat-lahat. Grabe, ang saya lang magkwentuhan sa kafe at lahat sila ay magkakaiba.
Oh, Wow, pero may isang bagay na tumatak sa akin dito sa kwarto na to. hindi mo talaga mapapalampas yon pagpasok mo dito. Hindi mo talaga pwedeng hindi mapansin yon. Ito ay isang typical na Nordic na kalan, masasabi ko, o Nordic na pugon, isang napakagandang puting pugon. Ako, sa totoo lang, inaalam ko pa rin pero di ko alam bakit nila ito ginawang mataas. Nalito si Danny dito. Maaaring ginawa ito para kumalat ang init sa kwarto, pero sa tingin ko lang. Oh, di ko alam pero parang, Maganda at napakamahalika rin. oh, Lahat ay inukit doon. oh. Maganda ibig kong sabihin. Maliit lang, tingnan mo sa taas. Ako na ang bahala dito at ipapakita ko sa iyo ng mas malapitan ang mga detalyadong gawa sa loob ng fireplace na ito. Ito siguro ang pinakaimportanteng kainan dito sa lugar na ito. Kita mo lahat ng kalat na naipon doon. Talagang kamangha-mangha. Anong lugar ito? Oo, medyo bakante rito kasi nire-restore pa nila ang mga bagay dito. Tinatanggal ng foundation ang maraming gamit na gusto nilang i-preserve para kapag na-restore na ang kastilyo sa hinaharap. Tinanggal na nila lahat pero may ilang kwarto na may gamit pa. Oo nga, may mga kwarto na may kakaibang mga kasangkapan. Ipakikita namin iyon mamaya. Ngayon, nandito tayo at papasok sa isa pang kwarto na may isa pang kamangha-manghang fireplace. Maraming detalye rin dito. Muli, napakaliit lang talaga ng espasyo para maglagay ng kahoy sa loob. At malaking chimenea. Siguro, Akala mo ba tinatakpan lang ang chimenea? baka nga tinatago lang ang chimenea. Tama ka dyan, di ba? Oo, Kadalasan, karamihan ng fireplace na nakikita natin ay may chimenea lang. Nakikita ko yung butas sa taas, kaya siguro yun na nga. posibleng totoo yan. Maganda rin ito. Isang baul sa kwarto. 1835. Mas luma pa ang baul na ito kaysa sa gusali na itinayo noong 1881. Ano sa tingin mo ang nasa loob nito? Baka wala namang laman? At tama ka naman, may ilang bagay pero wala namang masyadong interesante. Dito tayo papasok sa malaking silid. Tingnan mo to, wow. Parang silid ito para sa mga dating okasyon. O baka isang maliit na kapilya o isang lugar kung saan ginaganap ang mga kasal o mga ganong okasyon. At iyan din ang side entrance ng lugar. Siguro, tayo. Yung pinuntahan natin sa simula. Tama. Dito pwedeng pumasok ang mga tao sa loob ng lugar. Tama ka, ipapakita ko sa'yo ng mas maayos ang stained glass, pero ang kwarto na ito ay mukhang talagang napakaganda, napakahalaga, isang kwarto na kailangang maging kakaiba kumpara sa ibang bahagi ng kastilyo. Malamang ito rin ay gawa ng mga dating may-ari ng kastilyo dahil sobrang interesado sila sa paggawa ng mga linya ng porselana. Mukhang talagang gawa kamay. Gusto ko ito. Ang mga florera at pati na rin ang krus doon sa itaas. Maraming kulay, maraming saya. Ngayon, nandito pa rin ang organo na nakatayo. Maganda ito. Hindi ito tutunog dahil kailangan ng kuryente ng organo. Hindi talaga, pero hindi ito tutunog. Hindi ito tutunog. Tingnan mo ito. Ito marahil ang pinakakahanga-hangang bahagi ng buong kastilyo na ito. Ang pinakakahanga-hangang fireplace ng buong kastilyo na ito. Parehong-pareho ito sa nasa silid kainan. Pero gitnang bahagi lang ang naiiba. Kasi yung isa, bahagi ng kanto yon. Ito naman ay gitnang bahagi, kaya hindi mo siya nakikita. Naka-embed din ito sa isang uka dito. Tingnan mo yung mga tiles na nagkakahiwa-hiwalay. Kita mo tinangka nilang lagyan ng semento o pandikit sa gitna. Dahil sa paglipas ng mga taon ng paggamit, nabasag at nagkabitak-bitak ito. Oo nga. At nakikita mo, Sa bandang narito yung tubo ng chimenea. tama. Kaya dumadaan ito sa buong loob. At malamang na pinapakalat ng chimenea ang init sa buong pugon at pinapainit din ang mga tile. Kaya dati, maaaring komportable at mainit dito, pati ang hangin. Sa tingin mo ba? Oo. Sa tingin ko rin.
Oo, kasi ginagawa rin namin yan sa bahay at umiinit din ang mga tile namin. At tapos pwedeng uminit itong fireplace. Pero ang ganda-ganda niya. Maganda siya, ang laki-laki pa. Tinitingnan ko ang camera. Tinitingnan ko ang camera, kitang-kita kita pati ang fireplace. Parang kalahati lang ng taas nito ang taas ko. Oh, Oh, grabe. dito naman, meron tayong isa pang kwarto sa lugar na ito, gaya ng nakikita mo dito. Bukod pa rito, ang kastilyo ay talagang nagkakabagsak na dahil maraming bahagi nito ay gawa sa kahoy at madaling masira. Karaniwan iyan sa mga bansang Nordic. Gumagawa sila ng maraming bahay at kastilyo gamit ang kahoy, kaya mas mabilis itong nasisira kumpara sa bato. Gusto ko naman ang painting dito. Oo, napakaganda at napakalaki rin nito. Oo, isang tanawin sa Denmark. May maliit ding korona ang sanggol, gaya ng nakikita mo. Oh, Ang ganda! May accounting desk din dito. Mahalaga talaga ang accounting. Ang laki ng lugar na ito. parang hungkag ang sahig. Oo, ramdam mo talaga. Oh, Pero bumabagsak na ito. parang lugar ito para maghugas ng pinggan at maghanda. Oo, parang ganun mula sa kusina. Lahat ng mga plato, kaldero, at kawali ay naiwan pa rin dito. Tingnan mo kung ano ang nandito. Schwarz-Schlagenwald. Sige, ito ay mula sa isang kagubatan, siguro sa Alemanya o Denmark. Pero dito, ito ginawa. Gusto ko ang mga plato at lahat dito. Oh, at heto na tayo sa bahagi ng kusina. Tingnan mo ang kalan. Wow, oh, ang kalan na gawa sa cast iron ay nandito pa rin. Tingnan natin. Hindi ko mabasa ang nakasulat dyan. Nakikita mo ba ito? Ski, Hasenson, Hayden, Heidelfach. Wala akong ideya. Hindi ko pa nasubukang bigkasin ng Danes. Pero, nandito ang bandila ng Danes. Tingnan mo yan. Ngayon, napaka-ordinaryo ng kusina natin para sa ganitong kalaking kastilyo. Oh, sa tingin ko ilang beses na itong na-renovate. Mukhang bago ang kusina, pati na rin ang ilaw. Lahat ay bago, pati kisame na mas mababa na. Oo, dahil kalahati lang ng bintana ang bukas. Yeah. At itong kalendaryo dito ay mukhang galing sa isang lugar na Ukrainian o Ruso o parang ganoon. Kahit mula sa mga tore, oo, pati na rin sa wika. Ito ay mula pa noong 2008, iyon ang taon na nakuha ng pundasyon ang kastilyo. Wow, hindi ko alam kung bakit ganon, pero mukhang may nagbigti dito dati. Oh, Danny, nakita mo na ba ito? Wow, yun ang kastilyo. Isa itong painting mula sa likod na bahagi. Sa tingin ko, Oo, para itong simbahan. oo, simbahan o tore dito na may krus. Oh, dun yung stained glass. Oh, Oo, tapos yung pangunahing tore sa gitna dito na may krus din sa ibabaw nito. oh. Sa isang punto, lahat ng baso at gamit ay naiwan pa rin dito. Sige, pero pagkatapos, at huminto ang oras sa 3:00, hindi na muling tumiktak. At ngayon, oras na para ipakita ko sa inyo ang mga kwarto na pinakapaborito namin dito sa lugar na ito. Maligayang pagdating sa loob ng aklatan o silid-basahan o kahit anong gusto mong itawag dito. Oo, Pakiramdam ko parang ito ay isang silid pulong dati. oo, tama ka. Katabi ng pasukan, Malaking mesa. Dito tinatanggap ang mga bisita at nagkikita. Dito nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. tingnan mo ito at mukhang orihinal pa rin ito. Oo, lahat ng takip sa dingding at lahat, ang kahoy at ang mga kulay ay mukhang orihinal talaga. At lahat ng mga libro na naiwan pa rito, ang kasaysayan ng Denmark. Mga kaibigan, kasabayan, Wow, nandyan pa rin ang lahat. ang kasaysayan ng Polonya. Kasaysayan. Ang kalendaryo ay Polako. Hindi iyon Polako. Hindi, sigurado akong Ruso o Ukranyano iyon. Oh, sige. Tingnan mo, at may maliit pang polyeto tungkol sa Eisbjerg Slot na nakahiga dito.
Noong araw, pwedeng bisitahin ng mga tao ito sa pamamagitan ng foundation. Pero sa hindi malamang dahilan, siguro dahil sobrang nasira na ito. Oo, sobrang siksik. Isinara na nila ito. Nakakuha kami ng babala na delikado ito. Dito makikita mo lahat ng orihinal na likhang sining na minsang nasa loob nito at mga taong pinag-uusapan ito. Kaya yung mga salamin na estante sa labas, naalala mo sa pasukan sa simula ng video na nakita natin, oo. Kaya maaaring naging museo ito dati o simpleng lugar lang na pwedeng bisitahin ng mga tao. Oo. Gusto ko talaga dito, maliit lang, nakabaon sa pader at nandito pa lahat ng libro. 1,000 taon ng tula ng mga Irish. Wow, mukhang interesting na libro yan. Oo. Iba't ibang libro tungkol sa kasaysayan. Ang mga taong nanirahan dito ay may tunay na panitikan. Gustong-gusto ko ang radyo natin dito. Parang maletang pwede mong tiklupin at dalhin kahit saan. Tapos bubuksan mo lang pag gusto mong makinig ng radyo. Tingnan mo, ang daming lungsod sa Europa. Paris, Nice, Falun. Nakakamangha talaga. Narito na ang mesa, pero naiwan pa rin ang gamit ng dating mga tao at mga lalagyan ng kandila sa ibabaw. Pati na rin ang mga panulat at lahat ng iba pa. Sige, tingnan mo ang mga liham na nakuha natin dito. Tiyak na ito'y bago pa maitayo ang pundasyon. Lahat ay nakasulat sa kursibo. Ingles din ito. Tanong ko lang, marunong ka bang magbasa ng kursibo? Ng organization. Simple lang naming simply. Tingnan. Talagang mahirap ito. Oo. Galing ito sa Netherlands. Oo, nakita kong ito ay mula sa gobyerno. Oh, kaya talagang nakaka-interest ito. Maraming papeles sa loob nito. Oo, pero nakita mo na ba? Naku, hindi ko pa ito nakikita. Ang ganda nito. May mosaic na kahoy na eskultura ng plato natin na ginawa ko dito. Wow! Ang ganda, isa itong magandang likhang sining. At saka, Danny, nakita mo na ba ito? Oo, nakita ko na. Talagang isa na namang kakaibang likhang sining ito at gawa rin ng buo sa berde. Katulad lang ng iba, hindi masyadong kakaiba ang disenyo, pero maganda pa rin. Hindi mo ba tingin mas exciting yung iba? Oh, Oo, pero may dating pa rin ito at kitang-kita mo naman. matagal na itong Naayos? ng maraming beses. Oh, huwag kang maghiwa-hiwalay. May isang bagay na nakaagaw ng interes ko. Oh, Parang maliit na nakatagong pinto o safe o kung anuman. Oo, tingin ko vault yan. Oh, ayan oh, may butas ng susi. Oo nga. fault nga yan, sigurado. Pati yung takip ng butas ng susi, mukha pang tao. Pero mukhang hindi pa ito magbubukas ngayon. Sige, isa na namang ganong ukit ng puok dito at mas marami pang mga libro sa baba. Yung mga pinto dito at lahat ay napakaganda. At dito tayo papasok sa malaking silid basahan. Lahat ng libro sa mga dingding ay amoy pa rin dito. Oo, mula pa nung panahon na yon. Sigurado. Meron pang isang Amerikana. Oo nga, Sa tingin mo ba yon? Ito. parang isang damit pang opisina ba? Isang uniforme ng katulong? Cricket na uniforme? Cricket na uniforme? Tinatawag namin itong cricket na uniforme sa Portuges na may mahabang likod. Oo, at yung mga palapa, yun ang tawag ko doon. Oh, Maganda siya. Nandito pa rin siya nakasabit mula pa noong panahong iyon. Lahat ng mga libro. Maraming mga aklat ng kasaysayan. Oo, ang ganda makita lahat ng ito sa sulok na to. Oo, naamoy namin ito sa buong opisina, naamoy namin ito. Itong bag na ito dito sa ibaba. Nandyan pa lahat ng mga papeles. Lahat ng mga sulat kamay na tala. Ito ay mula pa noong 1900. Wow, Darby, sumusulat sila kay Dabiri Gabin. Kahanga-hanga. Ibalik natin ito ng maayos. At nandito pa rin lahat ng mga gamit at lahat ng bagay.
Tingnan mo itong kutsilyo. Tingnan mo ang laki ng librong ito. Na nasa ibabaw nito, halos nagkakahiwa-hiwalay na nga. Oh, Oh, what? kailangan kong mag-ingat ng husto, pero ayokong buksan ito ng sobrang maingat. Grabe, ang daming teksto dito. Siguradong aantukin ako habang binabasa to. Sana na nga. Anong klaseng libro yan? Wala talaga akong ideya. Oh, nagkakahiwa-hiwalay na. Ibabalik ko ito sa dati. Kahit ang eskultura ng kambing, na siguro gawa sa kahoy ng ash tree o iba pa, ay naninigarilyo ng malaking sigarilyo sa kwartong ito. Isa itong garapon na may ahas sa loob. Oh, sa tingin ko tunay na ahas yon. Oo, pinipreserba nila yon sa alak, tapos inilalagay ang ahas sa loob para maging alak na may ahas. Ah, sige, nakaka-interest yan. Tipot at lahat. Itong quote na meron tayo dito, Para siguro ito sa alak. oh, lagyan mo ito ng alak tapos pwede mo itong ibuhos sa mesa at pagsilbihan ang lahat ng masasarap na baso ng alak. May maganda tayong upuang may upholstery at maliit na side table na pwedeng ilagay sa tabi nito. Medyo maliit ito. Baka yan ay para kumuha ng libro sa estante. Oh, May pangalan yan sa Portuguese, di ko alam sa Ingles. hindi ko rin alam. Pagkatapos, itong kahanga-hangang Danish upholstered na upuan natin dito, At sa tingin ko, iyan ang cabinet na may pinakamatatandang mga libro. tama ka dyan, sigurado ako. Tinitingnan ko ang mga pabalat nila. May nakikita akong Biblia rito. Talagang sira-sira na ito. Biblia, tawag nila dito. Ganon din sa Portuguese. Tawag namin dito ay Babel sa Olandes. At kahit isang maliit na lagayan ng libro sa gilid na ito, bawat maliit na sulok at singit ay mapupuno ng mga lagayan ng libro. At syempre, sa kwartong ito, hindi sapat ang espasyo para sa lahat ng kanilang mga libro, kaya kinailangan nilang ilipat ang iba sa kwartong ito rin. Habang tumatagal at nakolekta nila ang mga librong ito, medyo nalulungkot ako. Ngayon, e-reader na ang gamit natin at wala na masyadong pisikal na libro, pero may kakaibang ganda pa rin ang totoong libro. Mas gusto ko ang pisikal na libro dahil nahahawakan ko. Oh? Hindi madali para sa aming mga naglalakbay, pero hindi. Hindi ako nagdadala ng libro kapag naglalakbay. Stalin. Panahon ng Soviet. May isa pang kwarto sa likod sa ibaba na mas maraming libro. Ano ang hula mo? Oh, Ang huling hapunan. Sa taas, doon. Mayroon pang ang guhit na lapis dito mula 1,927 mula sa karaniwang baryong ito sa Denmark. Makikita mo ang simbahan at ang lahat ay nasa orihinal pa ring anyo. maganda ito. Diyos ko, napapaligiran ako ng mga kamanghamanghang libro. Tingnan mo itong monghe dito. May mga bukirin sa labas na mas nauna pa kaysa sa kastilyo at malamang ito na yon. Malamang galing ito sa kanilang pagsasaayos, baka gusto rin nilang isaayos ito balang araw. Dito nila inilagay ang mungkita ng bukirin. Nakita mo na ba lahat ng mga relihiyosong artipakto sa kwartong ito? Oh, Parang kinolekta nila lahat ng bagay dito sa loob. At oo, parang nilagay nila lahat ng bagay dito sa isang kwarto, yung pinakalayong kwarto. hindi na masyadong relihiyoso ang mga Danish ngayon. Pero baka gusto pa rin nilang ipakita ito sa iba at lahat sa isang kwarto. Tapos siguro, ay grabe, tingnan natin ito. May piraso tayong tela dito. Itong piraso ng tela dito na may sagisag doon, tingnan mo yan. At pagkatapos sa ilalim. Ito ay dating guhit ng Heisbjerg Slot. Oh, grabe. Ang ganda-ganda nito noong panahon ng kasaganaan nito. Oh, makikita mo lahat ng mga larawan sa loob nito, pati lahat ng detalye. Wow. Sana makakuha ako ng isa sa mga librong ito at madala ko pa uwi. Oh, tingnan mo, dati ganito ito. Ang galing talaga, noon pa man. Nandito pa rin ang mga guhit ng arkitektura. Sa tingin mo ba ito ang mga lugar? Ito ang side na kinatatayuan natin ngayon.
Tapos iyon ang kabilang side. O kasama yung hagdan, o. Oo. Kasama yung kapilya, o. Makikita mo yung tore sa ibabaw nito. Sa tingin mo ba ito yung aklat ng pagpapanumbalik? Sa tingin ko, orihinal ang arkitektura o baka pagpapanumbalik ito ng lugar. Makikita mo naman, noon, 27 metro ang pinakamataas na gusali. Wow. So mga 70 talampakan yun para sa mga hindi gumagamit ng metric. Napakataas! Kastilyo! Oo, makikita mo ang buong paligid, pati ang kastilyo at mga kamalig mula sa mangket na nakita natin kanina. Lahat ng tirahan sa paligid nito. Malamang para talaga yon sa pagpapanumbalik ng ari-arian na ito. Mayroon silang ekolohikal na baryo dito, kung saan ang mga tao ay medyo hiwalay sa lipunan at nakatira sa paligid ng kastilyo na talaga namang maganda. Maari mo bang iangat ito? O narito ang website sa loob ng kastilyo. Kaya kung gusto mong mag-donate sa lugar na ito, siguradong nasa description ang link. At dito, makikita mo na ulit ito. Pakiusap, kung nais mong maibalik ang lugar na ito, siguraduhing tingnan ang kanilang foundation. Sa tingin ko, dapat talagang gawing museo ito. Oo, kasi maganda ito at bahagi ng kasaysayan ng Denmark. O at ang dami nilang pwedeng ipakita. Tama, gustong-gusto ko rin ang mga painting dito. Meron din tayo niyan. And nakita ko, ang makinilya. Oh, Nakita ko ito. Isa itong lata na plato ng huling hapunan. Maganda. Kamangha-mangha rin ang makinilya. Matibay na makinilya. Alimang tatak sa tingin ko. Magandang piraso. May papel pa nga sa loob. Hindi nila natapos isulat ito. Makikita mo rin dito ang mas maraming estante ng libro at lahat ng relihiyosong artipakto na nakolekta sa kwartong ito. Bawat piraso ay nandito sa loob. nakakabilib talaga, nakakabaliw. At narito na naman ang mga librong Polish. Oh. At meron pang iba. Restaura ng Ukranyano. Oh, Nagtataka ako kung paano ito konektado sa kasaysayan ng lugar. Baka dati may Polish, Ukrainian o Russian na tumira o nagmay-ari dito. pero nagsalita na nun ang mga nakatira rito. Oo, tama, oo. O yung mga katulong o sino mang tao na nasa loob nito. Oh, Wow! Panahon ng umakyat sa hagdan patungong ikalawang palapag. Maganda ang hagdanan at gusto ko kung paano ito naiiba sa ibang kastilyong napuntahan namin. mas simple talaga ito. Oo, mas simple siya, pero maganda pa rin at napaka-Nordic lalo na sa gamit ng kahoy. Wow! Makikita mo dito sa pader. Noong araw, may nakasabit na salamin dito na pinalibutan ng graffiti, kaya nagkaroon ng hugis ang paligid ng salamin. Dito, makikita pa rin natin na may salamin dati, pero nakakalungkot din makita na may nag-spray ng graffiti sa loob ng lugar na ito. Maganda sigurong salamin ang dating nakasabit dito. Tapos pwede pa tayong umakyat papunta sa ikalawang palapag ng lugar na ito. Dito, makikita mo talaga ang unti-unting pagkasira na nangyayari. Hindi lang basta makikita, kundi kitang-kita mo talaga habang nangyayari. Silipin mo ang loob ng kwartong ito. Ay grabe, nagkakabagsakan na. Nagkakahiwa-hiwalay na. Ang bilis talaga. Nakakalungkot talaga. Talagang naiiyak ako. Itong upper part na to, kitang-kita mo talaga ang pagkabulok na mabilis na nangyayari. Ilang upuan at lahat ng nakatayo rito. Unti-unting natutuklap ang pintura sa kisame. Ay, pasensya na. Ngayon ko lang napansin. Nakikita mo ba yon? Anong nakita mo? Ay, hindi ko nakita yon.
Ay grabe, may buo akong talent na iginuhit dito sa pader. O gamit ang Crayola para siguro ito sa mga bata. Oo, mukhang gawa ito ng isang bata noon, kaya baka isa ito sa mga kwarto ng mga bata. Pero napaka-interesante nito. Oh, grabe. Ang hirap mapansin sa asul na pader. Pero di rin kasing talas ng mata ko gaya ng sayo. Oh, Gustong gusto ko talaga ang kalan natin dito. Tingnan mo. oh. 6 na chimenea sa taas, parang makina ng kotse. Oo nga, parang ganun nga. Oh, ganun nga. Bilgerian. Sabi doon, Bilgerian. Malamang napaka-epektibong kalan yan. Ay grabe. Oh, gusto kong pumunta sila kung nasaan ka kasi Siguro hindi ko na dapat tayuan ito. may mga bahagi ng kastilyo na bawal puntahan. Hindi. Nararamdaman kong nabibitak ang sahig sa ilalim ng... Sa tingin ko naririnig ito ng mga tao. Gusto ko rin ang mga kulay sa pader. Sa mga bansang Nordic, maganda nilang pinipipinturahan ang loob at labas ng bahay. Di ako sigurado kung ginagawa nila ito sa Denmark dahil sa klima kasi tuwing taglamig walang araw. Pero sa ibang Nordic na lugar, ginagawa ito para magpasaya sa taglamig. Diyos ko, Grabe, ang ganda ng kama na yan. Ay, kama pala ito. sofa pala. Ano ba ito? Sobrang gusto ko talaga itong kama na to, kahit hindi ko sigurado kung kama nga ba talaga ito. Oh, napapaisip din ako tungkol doon. Mukha rin siyang parang sofa o kung anumang ganoon. Sa palagay ko masyadong mahaba para maging sofa. Malamang may natulog dito. Siguro isang maliit na bata o kung sino man. Gusto ko ang mga ukit at mosaic dito. Kitang-kita mong mano-mano ang gawa dahil unti-unti na ring nalalaglag ang mga ito sa pagdaan ng panahon. At makikita mo rin yon, kumikinang siya. Ipapakita ko sa iyo, kumikinang siya sa liwanag. Ang ganda nito. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kama. Ako rin. Talagang kakaiba itong piraso na ito. Oo. Sigurado akong sobrang bigat nito para ilabas. Malamang hindi na nila nailigtas, kaya kinailangang iwan. Gustong-gusto ko rin yung mga paa nito. Oo, pareho tayo ng iniisip. Ang lalaki ng paa nila. Oh, grabe. Ang ganda. Anong kwarto meron tayo dito? Isa rin sa mga banyo ng lugar ay sira-sira na. Kita mo, napakasimpleng kubeta at may ilalim pa doon. May isa pang kwarto dito. May ilang kasangkapan doon, kaunti lang. Isa rin sa parehong kalan ang nandoon sa kanto. Uy, tingnan mo yung kandila dito sa harap nito. Parang baril, parang bala ng kanyon. Tapos may kandila sa ibabaw nito. Kawili-wili. Sa gitna ng pasilyo, may skylight silang nagpapapasok ng liwanag. Kasi kung wala yon, magiging sobrang dilim ng pasilyong ito, magiging sobrang dilim ng koridor na ito sa mga oras na iyon. Gusto ko rin kung paano umaakyat ang 2 hagdanan sa magkabilang gilid at meron kang maliit na daanan dito. Talagang nakakaintriga ito. At muli makikita mo ang mga timba na puno ng tubig dahil umuulan sa loob ng buong bubong. Sira na ito. May ilang gamit dito at doon. Wow! Narito tayo sa ilang pang mga kwarto. Maraming mga kwarto dito sa lugar na ito. Sa tingin ko, puro kwarto lang ang itaas na bahagi. Lahat ay mga tulugan. Sa tingin ko, typical din itong kama ng Nordic. Pansin mo sa mga ukit sa kahoy. Oh, ito ang simbolong isang bagay na dapat makita ngayon. Hindi ko alam kung ano, pero karaniwan din ito sa Iceland. Nakita namin ito nang nagfi-film kami doon. Magagara ang ukit ng mga kama. Oh, Kung hindi mo pa napapanood ang mga video namin sa Iceland, siguradong panoorin mo yon. Dapat mapanood mo talaga. oh. Ibang kwento na yon. Sa totoo lang, medyo bakante ang mga upper floors dito. Ang tanging nakikita ko lang sa likod ay isang magandang cabinet. Napakagandang cabinet. Sa totoo lang, masasabi ko. Wow, muli, ipinapakita ang buhay ng mga tao noon. Lahat ay inukit gamit ang kamay. Katulad ng sabi mo, nandoon pa rin lahat, pati mga ubas sa ibabaw. Maingat. Talagang
Natatakpan ito ng mga sapot ng gagamba. Tingnan mo si lalaki na kinikiskis ang balbas niya. Kamangha-mangha talaga. Parang may upuan dito sa likod. Siguro dito sila nag-e-enjoy tuwing gabi, umiinom. At meron pa silang balkonahe dito. Sa tingin mo ba ligtas pumunta? Sa tingin ko, ligtas naman. May naririnig lang na gumagalaw. Natatakot ako sandali. Oo, ako rin. Ito ay ang hangin. Wow! Tingnan mo to. Wow. Makikita natin dito ang gubat sa paligid ng kastilyo. Grabe, ang wild. Noong panahon na yon, siguradong ang saya ng mabuhay dito. Makikita mo rin ng kaunti ang mga bubong na tile. Ang mga shingles, mga maliit na kapilya sa itaas, kasama ang chimenea. Aabutin ng maraming oras at pagsisikap para maibalik ito sa dati. O, Gusto kong makita ang nasa taas ng tore doon, pero hindi kami aakyat na kami lang dalawa. ayoko talagang pumunta doon at medyo delikado. Kaya dadalhin ko kayo sa maliit na tour sa taas. Mag-iingat ako. Aakyat ako sa hagdan. Ang itaas na palapag, Naririnig ko ang nababasag sa ilalim ng paa ko. hindi ko gusto ang tunog. Sige. Hindi. Napakaliwanag ng kwarto natin dito. Maraming magagandang kulay. Pero makikita mo dito, ang hagdang ito ay talagang hindi madaanan. Hindi ko gagawin to. Delikado masyado. Hindi ko ipapahamak buhay ko para lang magpakita. Sige, bumalik tayo pababa. May isa pang kwarto dito sa baba. Ngayon, maliit na kwarto na lang ito, may hagdan din. Tiningnan ko na, pero wala namang makikita at delikado pa. Pero silipin mo dito. Sa tingin ko, kamakailan lang ginamit pa ang kwartong ito. Kasi lahat ng nandito, gaya ng nakikita mo, may bill o liham o kung anumang dokumento mula 2004. Oh, grabe. Ito, lahat ng ito at lahat ng mga dokumento at papeles. Mga litrato. Oh, Nakikita ko ang mga litrato. wow, buo ang photo album dito. Grabe. Oh, malamang dito ito sa bukid. Tingnan mo, lahat ng mga bata at itong lalaki sa harap, tingnan mo siya na parang chill lang na nagdo-drawing dito. Wow, Baka siya yung nakita nating gumuhit. I-drawing mo yung bahay. Oo, yung mga guhit ng kastilyo. Oh, ayan na naman siya. Alam mo ba kung nasaan ito? Berlin? Oo, tama, kaibigan ko. Wow. Grabe yon. Makikita mo siyang nakaupo sa harap ng likhang sining niya. Siguradong isa siyang alagad ng sining. Oo, posible ring tungkol sa kanya ang painting sa likod. Baka ito ang kanyang kwarto. Oh, Lahat ay posible. may isa pa dito. Mukhang silid talaga ito ng isang artista. Wow! Ang ganda. Na-appreciate ko. Oh, Dito makikita mo ulit siya na nakatingin sa malayo. Oh, at itong litrato na ito ay siguradong kailangan mo ring ipakita. oh, grabe. Lahat nakatayo sa harap ng kamalig sa labas ng lugar na ito. Kaya ayun na, lahat kayo. Lubos akong nagpapasalamat na nabigyan kami ng pagkakataon na maitala ang isang napakagandang lugar at talagang masaya ako na nailagay ko ito sa internet magpakailanman. Danny, kumusta? Nagustuhan mo ba? Maganda talaga. Hindi ganun karami ang mga kastilyo sa hilaga Oh. ng Europa. At makita itong isa? Ang sarap sa pakiramdam na makaya ang lahat Oh. na magawa ito. Tingnan mo ang hagdanan na kinatatayuan ko. Oo, sira-sira na talaga ito. Talagang umaasa ako mula sa kaibuturan ng aking puso na makakahanap sila ng sapat na pondo para masimulan ang proseso ng pagpapanumbalik o kaya naman ay may bumili nito. Layunin naming bigyan ng bagong gamit at buhay ang lugar na ito. Pero sa ngayon, ang tanging masasabi ko lang ay bumaba kayo sa description. Kung may interest kayo o gusto ninyong mag-donate,
Pakitulungan ninyo ang mga taong ito. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video, mag-subscribe na rin kayo sa baba kung bago kayo sa channel at mag-iwan ng magandang komento. Pati na rin, silipin ninyo ang taong nasa likod ng kamera, si Danny. Gumagawa siya ng vlog tungkol sa adventure namin sa Denmark, Sweden at Norway na pupuntahan na namin. Salamat at paalam sa lahat. Kita-kits ulit next week para sa epic na dokumentaryo. Love you all!